po si Jonilo B. Tagalog Jr., pinanganak at lumaki sa Bawa, Herona, Tarlac. Ang mga magulang ko po ay parehas na magsasaka. Kaya sa pang-araw-araw po namin gastusin ay napakahirap po talaga. Kaya minsan, kami po ay nanguhuli ng mga daga at palaka para lamang po may pang-ulam. Nung elementarya po ako ay nasubukan ko rin pong mga lakal na mga lata para maibenta po sa mga junk shop, pandagdag po sa aking allowance. At nagbigay ito sa akin ng pangarap na makaalis sa kahirapan. Tatay Nilo, nagsimula po kayo sa pagsasaka. Paano niyo po naisip na magtinda po ng balot at fishball? May naghanap sa magtrabaho ko, nagpresent ka ako, 10%. Kung makaanin 100, 10 lang sa amin. Di, pinasok ko. Hindi may nagpamanaw, mga 10 dyan, ito pada, may nagtindang fishball. Nakita ko, yung anak ko malit pa lang. CGR ko na. Umiyak, 10 lang akong tira eh. Sabi ko, bay, pwede ba humingi kag 2 lang kasi wala akong pera eh. Nagbigay naman sa akin, mabait naman yun. Pagkatapos, nagkikwentuhan kami, saan ba bibili? Sa Tarlac. Eh tama naman kasi may kulong-kulong akong bisikleta. Sabi ko, pag nag-aani kami, titinda ko yung sobra. Ngayon, na hindi nagawa, nagtinda ako, bisikleta. Kabili yung fishball, lakas ang kita. Hanggang Nubay siya, iikot ako, maghapon. Pag-uwi ko, malakas ang kita talaga to. Ngayon, di sabi ko, may ukas yun sa Bawa, tinda tayo balot, sama ko balot, sige pa lang isa noon. Eh, nakaipon kami ng konti, nakabili kami ng lupa, kalahati hektarya. Salamat ako Panginoon niya, maraming blessing na sa amin. Unang birthday niya to. Tignan mo naman yung buhay namin noon, wala pang dingding. Nung unang birthday nga niya, kasi yung bahay namin, yung baba, may papag. Sabi ko sa kuya niya, bantayan niya yung ading niya kasi nakaupo lang siya sa karton. Nung bigla na lang umiyak kasi lubusot na pala sa baba, nahulog na. Naalala ko to. Mabuo nga talaga ko si Gian. Yung palabiro ba? Nakikimiting ako doon sa eskwelahan. O kumusta naman si Daniel, matalino ba? Ganun ko. Matalino manang, kaya lang napakabunganga. Ganun siya. Noong una po talaga ay gusto ko pong mag-aral ng chemical engineering dahil into science po ako. Masakit man na sa katotohanan ay hindi ako kayang pag-aralin ng aking parents sa ibang probinsya o kaya sa Maynila dahil walang kursong chemical engineering sa Tarlac noon. Sinunod ko na lang ang kagustuhan ng aking tatay na ako ay mag-aral ng nursing dahil tandang-tanda ko yung sinabi niya sa akin na anak, mag-aral ka ng nursing, baka makapunta ka ng Amerika. Kasi parang yun na yung chance namin para makawala sa hirap. Kaya nag-nursing na lang ako. Ayaw ko na ng nurse, nanay, ang hirap. Sabi niya, o sige di, kung ayaw mo di, mag-ano ka na lang ng accountancy. Kasi gusto ko talaga accountancy. Hindi siya umimik. Nung matapos na ng SEM, akala ko ba mag-sisip ka ng ibang course, sabi ko. Wag na kasi sayang naman pinagpaguran ko ng isang SEM nga kasali ako sa top na. Thank you Lord. Sabi ko na talagang matalino pala yung anak ko. Nagpapasalamat na rin ako sa Panginoon na hindi ako nakapag-aral ng chemical engineering at I ended up studying nursing kasi ang laking opportunity ang naibigay sa akin ito para sa pamilya ko. Si Lord na ang nagdala sa akin para maging nurse. Grabe ang saya ko today kasi finally, after so many years, bumalik na ako sa TSU, sa Tarlac State University. Nag-graduate ako noong 2010 at saka all of these years, ang dami na nagbago kasi itong canteen na to, dito kami nagre-review before, well improved na siya. Saka nakikita niyo naman may mga bagong buildings na. And fun fact lang ha,
nakagraduate ako dito because of a scholarship. Nung third year college ako, I was chosen. Thank God kasi kung walang scholarship na yun, hindi ako makakagraduate. And after that, nag-work ako sa Tarlac Provincial Hospital for 7 years at doon ko talaga na-improve yung nursing skills ko at nursing confidence ko sa pag-take care ng mga pasyente. At yun nakapag-prepare sa akin sa aking work abroad, especially sa United States. Kaya hindi ko makakalimutan yung experience ko sa Tarlac State University at sa Tarlac Provincial Hospital. So after 7 years ng pagtatrabaho ko sa Tarlac Provincial Hospital ay napag-isip-isip ko na magtrabaho abroad. Kaso that time, wala naman akong budget. Hindi ko alam paano siya sisimulan. And fortunately, merong kakilala yung nanay ko na may asawang nurse na nasa Amerika. Nirecommend niya na pumunta ako sa Makati into 2016 sa isang recruitment. At the time, akala ko orientation lang yon kung paano pumunta sa US. And yun na pala yung interview date ko. So to cut the long story short, I passed the initial process. At yun, dun ko nalaman yung Avant. Nakapasok ako sa 6 months NCLEX review. But Avant provided all the review materials. Sila na rin ang nagbigay ng mga online modules para siguradong makapasa ka. And I did not pay anything. At that time, wala rin kaming internet. So what I did, nag-review ako sa mga computer shops within 6 months. And fortunately, nakapasa ako sa exam. So after ko makapasa ng NCLEX, grabe, Avant na rin ang nag-process ng lahat ng papers. Wala na akong inisip. That's it. Pagdating ko sa Amerika, green card holder na ako agad-agad. Sino makakapag-akala nun? Wala ka mang ginawa. Avant na lahat yon. And then, nung pagdating ko sa Florida, meron kaming 5-week clinical training at saka cultural training program na ready ako doon kung paano mamuhay sa Amerika. Talagang hands-on ang Avant. After ko makagraduate sa transition program, grabe, doon ko talaga na-feel nasa Amerika na ako. Thankful talaga ako sa Avant. Okay, so, nung nakarating na ako sa Amerika noong 2021, grabe, hindi ko ma-explain yung kasiyahan ko. Talagang sobrang saya ko na hindi ko expect because after so many years, from 2016, nag-start ako mag-apply sa Avant. It's finally happening. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa lahat ng guidance niya sa akin at blessings at opportunity. Nung nandun na ako on my first day, and I was so happy kasi yung mga katrabaho kong Amerikano at mga Pilipino ay napaka-helpful, napaka-hands-on. Tinuruan talaga nila ako paano maka-adapt sa new environment. At higit sa lahat, dun ko mas na-feel na tayo mga Filipino nurses ay may potential at higit sa lahat may kakayanan para ipakita ang ating abilidad at nursing skill sa ibang bansa. Ang dami ko nang natutunan, ang dami kong experience sa hospital na really helped me ma-improve yung aking nursing skills at of course, yung aking clinical eye in taking care of patients. I'm more confident in practicing as a nurse sa foreign land, especially sa Amerika. Kasi nung una ko nag-start is talagang kinakabahan talaga ako, ganun lang, baka hindi ko kayang gawin to. But then, in that span of 2 years, with all my experience, talagang na-improve yung aking nursing skills. And of course, kasama na yon in 2 years is ang dami ko ng personal experience kagaya ng pag-travel abroad. For example, never kong ma-imagine na makakapunta ako ng Mexico, sa Puerto Rico, and full of surprises nga talaga ang buhay. And I thank God na positive surprises yung nangyari sa akin. Ngayon na isa na akong permanent staff sa aking facility after my conversion, all I can say is I'm so fulfilled and happy. Kasi mas secure na yung job ko at higit sa lahat, mas alam ko na yung direction ng aking buhay. Yung aking facility is tinuturuan ako kung ano yung dapat kong i-take as a nurse sa aking future at gina-guide nila ako sa aking career path. And talagang I cannot ask for more and I'm beyond grateful to them. Salamat sa Panginoon, nakarating siya ron, malaki na ito sa akin. Kaya, masaya na rin ako din nandun siya. This is a surprise video for you. Yeah. OMG. Ayan. Pagka panood mo, just let us know how it affect you. So, this one po, play lang.
mabait si Junilo, magaling makisama. Yun ang sinasabi nila sa akin pag nagpupunta ko doon. Kaya proud ako sa kanya. Proud ako sa kanya kasi matulungin, mabait na anak. Yung kung ano yung ugali niya noon bago pumunta, ganun pa rin hanggang ngayon. Ay, proud ako sa kanya talaga dahil naabot niya yung pangarap ko para sa kanya. Ako naman, salamat talaga. Salamat ng marami sa aking anak dahil lahat ng hiling ko, hindi niya ako matiis na talaga ibibigay niya sa akin. Niya mahilig sa surprise, mahilig talagang magbiro, yung mga ginagawa niya sa akin. Yung ang lagi kong namimiss pag wala na dito. Proud ako kung nang malit na. Salamat po Panginoon, makarating siya ron. Malaki na ito sa akin. Kaya, masaya na rin ako din nandun siya. Sabi ko, hindi ko na masusundan yung anak ko. Sabi ko talaga. Hindi ko na masusundan kasi layo-layo na rin. Sabi ko, yun ang ano ko talaga noon. Naramdaman ko. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog sa kaisip. Sabi niya, nanay, araw-araw naman tayo nag-uusap. Sabi niya, kahit na, iba yung personal kayo nag-uusap, iba yun. Kasi talagang siya, lagi niya akong binibiro, siya yung anak ko na palabiro sa akin talaga. Yun ang namimiss ko sa kanya pag wala siya dito. Just make me cry. OMG, that's crazy. Yeah, grabe. Sobrang hirap ng buhay talaga dati, Asi. Sobrang hirap. I think I'm beyond grateful na binigyan ako ng mga magulang na napakasipag. Kaya nung nag-aaral ako ng college I did my best na makatapos kasi alam ko yung sakripisyo ng parents ko para na magkaroon ako ng allowance para makapunta sa school. And hindi naman ako makakarating kung nasaan man ako without the help of my parents. At sabay-sabay kami naghirap nung bata ako. Kaya ngayon, I promise to my parents na sabay-sabay kami aangat sa buhay at hindi ko naman sila pababayaan. At no words can explain how thankful I am for giving me this opportunity na makapagtrabaho sa United States kasi this changed my whole life. I promised to myself din when I was studying na I was born poor but I will never die poor. This is not just for me but also for the people who supported me, which is my family. This sacrifice is for them. Maraming beses na akong gustong sumuko at maraming luha na ang naubos sa akin nung nagsisimula ako sa journey na ito. Pero ang naisip ko, kung susuko na ako ngayon, walang mangyayari sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Kaya naniwala ako sa sarili ko, pinagsimikapan ko ang aking mga pangarap at pinagpatuloy ko lang. Kaya ang advice na maibibigay ko ay, kung sinimulan mo na ngayon, huwag kang susuko. Paghugutan mo ng inspirasyon ng iyong pamilya. Kung ako, sa tindi ng kahirapan namin ay nakaya ko, for sure, kakayanin mo rin. Maniwala ka sa kagandahan ng iyong pangarap. At higit sa lahat, huwag kang magsawang manalangin.